Good morning po at salamat sa Panginoon. Panibago pong araw na pinagkakaloob po sa atin ng Diyos na tayo po ay patuloy pong malayang makakapagbigay papurit, pagsamba po at pasasalamat sa ating Diyos na buhay sa araw na ito. At salamat sa Panginoon na patuloy po tayo binibigyan ng Diyos ng buhay at kalakasan na kung saan po na natin pa tayong buhay at nakapaglilingkod pa rin sa ating Panginoon. At patuloy po tayo magsama-sama mamaya po. At ang aking pong talatang gagamitin ngayon ay ang Mateo 16:24-26. Ang sabi pa nga po doon ay kung sino nagnais daw po na sumunod sa kay Kristo ay pasin ng kanyang krus. At ito nakita natin na talagang ito po ay kumbaga standard po ito na tayo po susunod kay Kristo Jesus ay dapat pasin ng ating cross. Ibig sabihin at may kasunod pa po sinabi na tanggihan natin, deny natin ating sarili. At yun daw po mga taong naghahanap ng kaligtasan sa pamamagitan ng kanilang sariling kakayanan ay lalong mawawalan. At kung may naman tao na tinanggihan kayong sarili sa pamamagitan ng dahil kay Kristo, ang siya magkakaroon ng buhay. At sabi nga po doon na kung sino man ang tao na nagkaroon ng paghahangad at nakamtan niya ang buong kayamanan ng mundo, pagdating po sa harapan ng Diyos ay pulubi rin po ang dating niya. So dito sa pamamagitan po nito nakita natin na mahalaga po ang pagsunod po kay Kristo kung ang babasihan po natin ay kaligtasan. Una-una po, ang ating sarili hindi makakapagligtas ng buhay po natin, magkaroon ng buhay na wala hanggan. At ang kayamanan din po ay hindi pwedeng makapagligtas po sa atin. Kaya po ito pinapakita lang po sa atin na patuloy po tayong sumunod sa Panginoon, patuloy po tayo maglingkod sa Diyos. Dahil ang sabi nga, kung nasaan ang anak ng Diyos, naroon ng buhay. Kaya at ang buhay na yan ay nakikisalam. Ibig sabihin yung eternal life, yung kaligtasan po natin, dahil ang katotohanan, ang tao po ay mapapahamak pag siya po ay namatay ng walang Kristo. Ang kaparusahan po ng galit ng Diyos Ama ay makakamtan niya kung hindi siya nagsisi at buong lugod na tumalikod sa kasalanan at tanggapin si Jesus, ay wala po mangyari sa kanyang buhay siya ngayon. Kaya dito dapat po nating samantalahin ang pagkakataon na pinagkaloob po sa atin ng Diyos na tayo po ay patuloy pong magkaroon po ng pag-asa sa buhay na meron tayong Diyos na liligtas palagi, open po. Kasi pagka dumating po sa punto na kumbaga parang sa arko ni Noah, isa na po ito at wala na pong mapakapasok, doon po ang tinatawag na judgment day na ng Diyos. Kaya salamat sa Panginoon, meron tayong Diyos na buhay na patuloy natin bigyan kaluguran ang Diyos natin sa ating pong buhay. Salamat po.